we respectfully and humbly appeal to President Marcos Jr. to extend the hand of unity to former President Duterte at isama na po natin ang mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada to convene an executive meeting among the four of them. Four great leaders in one room, our most senior statesmen. Nanawagan ang dating senador na si Gringo Honasan na magkaroon ng isang executive meeting sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama na sina dating Pangulong Erap Estrada at Gloria Macapagal Arroyo upang pag-usapan ang ikakabuti ng ating bansa. Nais ng dating senador na humupa ang tensyon sa pagitan ni BBM at PRRD na matatandaang nagkalamat dahil sa samot-saring isyu na bumabalot sa kasalukuyang administrasyon. Matatandaang nagbitaw ng mga akusasyon ng dating Pangulong Duterte na isang adik si BBM at sinagot naman ito ng isa pang maanghang na pahayag ng kasalukuyang Pangulo na lulong umano sa fentanyl si PRRD. Para anya sa kapayapaan ng bansa ay dapat magkasundo ang mga dating Pangulo at kasalukuyang lider ng bansa nang sa gayon ay maayos ang takbo ng politika at ekonomiya. Komento pa nga ng mga netizens, maraming salamat Mr. Honasan dahil alam mo at naranasan mo kung paano naging madugo at magulo sa panahon ni dating Marcos. Kaya kung galawin nila si Tatay Digong, gulo talaga ang mangyayari. Huwag na makialam si Tambaloslos at Lisa Araneta. Huwag makialam ang ICC. Ikulong si Trililing. Paano naman ang plano ni Tambaloslos kung magkaayos sila? Kaya dapat maalis ang mga alipores ni Pangulong BBM. Ang tanong ay kaya ba ng Pangulong BBM na maalis si Tambaloslos? Salamat po Mr. Ex-Senator Gringo Honasan sa pangunguna sa magandang hangarin mong maging maayos ang namumuong hidwaan sa pagitan ng dalawang magaling na naging Pangulo ng ating bansa. Kung mananatili ang hidwaan ito ng dalawang Pangulo ay malaking kawalan at masamang batik sa reputasyon ng ating bansa at sistemang politikal. Tama lang ang ginagawang hakbang ni Ex-Senator Gringo Honasan sa pangunguna niya sa pag-aayos ng gusot ng dalawang Pangulo. Mabuhay ka, Senador Gringo Honasan. Naway marami sa ating mga lingkod bayan ang tularan ang iyong ginawa. Ikakalugod ng Diyos. Many believe that the situation in our country may deteriorate to unmanageable proportions that may result in irreversible damage to our institutions. As a concerned private citizen, I raise my voice to call for sobriety and calm between our two great leaders, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. We respectfully and humbly appeal to President Marcos Jr. to extend the hand of unity to former President Duterte at isama na po natin ang mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada to convene an executive meeting among the four of them. Four great leaders in one room, our most senior statesmen, away from the prying eyes of the media. A personal meeting among four concerned Filipinos, all wanting nothing but what is best for the country. Napakaganda po nitong larawan na papawi sa pangamba at mabibigay ng inspirasyon sa ating mamamayan. Here in our proposed executive meeting, they will discuss and decide on matters affecting the highest public and national interest, after which they report to the Filipino people. By avoiding media presence, the focus can remain solely on finding sustainable solutions that prioritize the best interests of the public and the nation as a whole. Given their esteemed status as senior statesmen, they possess the capability to collectively determine the necessary steps to effectively confront these issues. Sana ay mapakinggan at mapagbigyan ang ating hiling. We are better off united than divided. So together with our leaders, let us continue to dream hard, pray hard. I have stood at the gates of the presidential palace in full combat gear many times in my life, both as a defender and attacker, driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan
ang palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Honasan, Pilipino. Sumagot po muli ang Presidente Duterte. Ang sabi, well, tumigil na akong paggamit ng fentanyl dahil gumaling na ako. At saka ang fentanyl, prescribe. Ang cocaine, prescribe ba yan? Sino nag-supply sa inyo? Siyempre po, lalong lumala ang word war sa panig ni Tatay Digong at ni PBBM. Pero ang Presidente Marcos, tikom naman, no? Hindi na sumagot. Ang huling sinabi niya is, I will not dignify that question nung tinanong siya tungkol doon sa aligasyon na siya daw ay drug addict. So, mas matindi pa yung mga sinasabi ni Presidente Duterte sa kanyang press conference sa Davao, no? Na di umano ang pirma, yung charter change kung sabi binibili nila mga lagda, ay para daw talaga mapahaba ang termino ng Presidente Marcos. At talagang idinawit ni Presidente Digong si Lisa Araneta Marcos at si Speaker Romualdez dito sa sabuatang ito. So ang tanong, talaga bang banatan na? Talaga bang matirang matibay? Well, fortunately, mga kaibigan, no? Dalawang Duterte pinag-uusapan natin. Si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at si Inday Sara Duterte. Now, sa mulat-mula, alam naman natin na talagang hindi naman inendorso ni Presidente Duterte si PBBM. Nagsalita pa nga siya na may isang kandidato para sa presidente na di umano nga ay drug addict pero hindi niya pinangalanan. Ngayon lang siya nagpangalan. Ngayon, malinaw na ang tinutukoy niya ay si PBBM. Pero si Inday Sara, sumapi naman siya sa Uniteam. Ang tingin ng marami, sumapi siya sa Uniteam bagamat tutulong ama niya kasi nga nais niyang patunayan na may sarili siyang tindig bilang isang tao at bilang isang politiko. Tsaka syempre, nandyan na yung ayaw niya na tumakbo ng presidente at ayaw niyang kunin na vice-presidente yung gusto ni Presidente Duterte, si Bongo. So parang talagang ini-establish niya na meron siyang sariling paninindigan at hindi po pwedeng madiktahan. Okay, so malinaw po yan. So ngayong may ganyan na nga, ano ba? Talaga bang banatan na? Well, sa tingin ko po, alam ni PBBM na may ibang personalidad si Sara Duterte sa kanyang ama. Sa mulat-mula naman po, malinaw sa kanya yan. Kasi hindi siya inendorso ni Presidente Duterte nung siya tumatakbo. Pero kapartner niya si Inday Sara Duterte. So sa ngayon po, naniniwala ako na habang hindi talaga nagsasalita si Inday Sara laban kay PBBM. At sa akin po ang direct order ni Inday Sara, huwag atakihin si PBBM. Kaya tignan niyo naman as much as possible. At saka hindi talaga ako matake PBBM. No? Hindi natin inaatake. At ang sabi naman ng napakalapit kay PBBM, ang order naman daw ni PBBM, protect Sara, protect Sara. Na nakita naman natin nung nagtangka ng impeachment itong si Speaker Romualdez laban kay PBB Sara. So sa tingin ko, buo pa rin yung Uniteam. Dahil yung mga principal, si PBBM at Inday Sara,
nagre-respeto pa rin sa isa't isa. Pero nag-aantay sila kung sinong mauuna na umatake sa isa para mabiyak na yan. Kumbaga, ang tingin ko, hindi pa nga biyak ang unit team, papunta na ron, hindi lang natin alam kung sinong magbibiyak niyan. Kinakailang bang tuluyang mabiyak? O sa tingin ko, hindi naman. Pero sa parte kasi ng mga Duterte, parang meron silang mga hindi po pwedeng i-compromise. Unang-una, hindi dapat mapadala si dating Presidente Duterte at si Inday Sara sa Hague para ipakulong. Di ba naintindihan nyo naman yan? Alam nyo naman kung bakit. Kasi nga hindi na tayo miyembro ng ICC at bukas ang mga lokal na hukuman. So dito sila mag-file ng kaso. Dahil kung sa ICC tayo pupunta, parang nabaliwala yung soberenya at yung national jurisdiction ng mga Pilipinong hukuman. So sa tingin ko po yan, non-negotiable. Ang problema, si Speaker, sinusuway palagi ang kanyang presidente na para bagang siya talaga may control sa gobyerno, no? So ang importante, dapat siguro isulat yan ni Presidente sa isang presidential issuance. Memorandum circular sa lahat ng mga ahensya ng ehekutibo, pinagbabawal ko kayo makipagtulungan sa ICC dahil hindi na tayo miyembro at kapag tayo nakipagtulungan na hindi tayo miyembro, lalabag yan sa ating soberenya at sa ating jurisdiction. May nagsabi sa akin, para naman lalaki yan dahil parang walang isang salita ang presidente. I'm sorry, kung meron mang isang salita ang presidente, yung mga nakapaligid sa kanya, wala. So kahit anong sabihin niya, kapag dumating ang warrant of arrest at nakipagtulungan ang Department of Justice o di naman kaya ang PNP at hinuli ang presidente at ang vice-presidente, isasakayan sa eroplano at dadalhin dun sa The Hague. So kinakailangan merong in writing para merong patunay na talagang hindi dapat sumunod ang kahit sino sa ehekutibo sa order na makipagtulungan at dakipin ang dating presidente at vice-presidente. Di ba? Kung ikaw si Presidente Duterte at si VP, hindi mo ba talagang expect na isusulat man lang yan? Kasi nga, yung presidential instance, suway ng suway. Hindi nga natin alam kung kontrolado nga ni Presidente BBM ang gobyerno. So tingin ko po, non-negotiable yan. Isulat sa isang presidential issuance yung hindi pagtutulungan. Pangalawa, syempre, yung tuluyan ng pagpigil sa pirma. Kasi yung paninindigan talaga ni dating Presidente Duterte, itong pirma nito ay pamamaraan para magpasasa sa mas malawak pang termino ang PBBM. At matapos ni PBBM, si Speaker na magiging Prime Minister. At ang pamamaraan nila ay para tanggalin nga ang boses ng Senado, no? So sa akin, yan yung non-negotiable, itigil ang pirma. At siyempre, panahon na siguro para magkita ang mga Marcos at Duterte sa less formal na sitwasyon. Kasi nakikita naman sila puro ceremonial functions na hindi na nakakapagbiruan, hindi nakakapagtawanan, gaya nung kampanya. Alam niyo po talaga, napakasaya namin ng kampanya. Talagang bungis-ngisan ng bungis-ngisan si Inday Sara at saka si PBBM. Sana maibalik yung mga panahon na yon na may ganyang rapport. Pero alam naman natin na nung inisnab ni Lam si Inday Sara, mukhang hindi sasama itong si Lam kapag nagkaroon ng intimate social gathering ang dalawang presidente at vice president. Malinaw na malinaw sa kanyang mukha na talaga yung galit niya kay Inday Sara. Ba't siya magagalit kay Inday Sara? Wala ngang masamang sinasabi si Inday Sara. Ako, pinagbibilinan, wag mong aatakihin ang PBBM. O, si PBBM naman ang sinasabi, protect Sara. Bakit galit na galit siya kay Inday Sara? Well, ang teorya ko nga teorya lang naman to, hindi to kumpirmado. Ito naman kasi si PBBM, masyadong touchy-touchy nung eleksyon kay Inday Sara. Diba? Touchy-touchy siya talaga. Sa kanya, walang ibig sabihin yun, walang mali siya. Kasi 60 anyos na siya at 45 years old naman si Inday Sara. Tingin ko walang mali siya yun. Kaya lang, syempre, ang duda ko lang, baka naman nagseselos itong si FL dahil touchy-touchy nga siya. Bagamat, 3 beses ko lang nakita si FL nung eleksyon. Pero nung 3 beses na yun, pinagmamasdan ko siya at talagang parang hindi siya approve sa touchy-touchy na PBBM. Miski walang ibig sabihin yung touchy-touchy na yun. Sana mali ako. Teorya ko lang naman yan. Pero ibang klase yung galit sa mukha niya nung inisnap niya si Inday Sara. At syempre, marami nag-react. Si Inday Sara, inisnap si Speaker. Pero bakit hindi masyado nagalit kay Inday Sara? Kasi mas mataas si Inday Sara kaysa sa Speaker. Ang mandato niya, 32 million. Ang mandato siguro ni Speaker, mga 100,000 yung boto sa Tacloban. Pero pagdating kay FL, wala kasing mandato si FL. So ang reaksyon ng iba, wala ka namang respeto dun sa mandatong binigay ng taong bayan sa vice-presidente na mas malaki pa kaysa sa mandatong binigay sa presidente mismo by 1 million.
So nag-react yung iba na parang hindi dapat maging just civil, maging respectful doon sa merong mandato dahil ang First Lady naman ay walang mandato. Pero hayaan na natin, siguro halong selos, halong panggagalaiti sa mga sinabi na ni dating Presidente Duterte. Pero kung ako naman si Lam, di ba alam naman niya na hindi naman mabuti talaga ang samahan ng pamilyang Duterte na ngayon na lang yan nagkakasama-sama. So talagang iba ang paningin ni Inday Sara sa paningin ni dating Presidente Duterte. Bagamat totoo, blood is thicker than water, kaya nga nasusunod pa rin ang gusto ni Presidential Insan Speaker Martin Romualdez. Ako naman, para sa bayan, sana wag muna mabiyak. Para na akong sirang plaka. At para ako na lang atang naniniwala na hindi mabibiyak. Ngayon pa nga lang sinasabi ko papunta na ron eh. Nag-aantay lang kung sino sa kanilang dalawa ang aatake para maging dahilan na mabiyak ng tuluyan ng unity. Pero sa tingin ko naman, kung magagawa ito na isusulat, in writing yung non-cooperation, ititigil ang pirma at magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng informal socials yung mga Marcos at Duterte, tingin ko hindi naman dapat mabiyak ang samahan. Kinakailangan mag-cooperate din si FL kasi kung siya naman ay nakikipag-ayos yung dalawang principal at maghihimasok siya, tututol siya dahil hit na hit na niya talagang Duterte, wala mangyayari. Not that naghihimasok si FL pero bilang isang may asawa din po, alam ko ang influence ng asawa. Kung tututulan talaga ni FL Lam yung pag-iisa ng unit team, mabibiyak po talaga yan. Kasi hindi siya tatantanan. At yan naman po ay dahil may asawa din ako. At karanasan ko yan, na kapag meron talagang feel si Mrs., hindi kanya patutulugin hanggang hindi masunod ang gusto niya. Huwag naman sana mabiyak ang unit team. Libre naman pong mangarap. Alam ko po yan, na yan ay pangarap sa ngayon. Agree or disagree? Tingnan po natin ang ating mga viewers. Babalik na tayo sa ating time slot na Thursday at 8:45. Si 6988 Kid, hindi talaga magandang idea na awayin ang mga Duterte. Well, they found out now. Lolot Piquero, lumitaw na naman si Langcanas, tauhan ni Trililing. Well, wala naman pong naniniwala doon, pabayaan nyo na. Paano ba naman yan? Tagal niya nagngangawa. Ngayon lang niya dinamay ang VP Sara, no? Salatang nagsinungaling. At saka, ba't siya nagtatago kung magsasalita siya? Humarap siya sa publiko na makita natin kung paninindigan niya mga sasabihin niya. Vicente Esplana, good evening Attorney H. Roque. Totoo ba na may pagtitipon sa February 3 sa Banta sa Maynila para makapunta kami sa pagtitipon? A-announce ko naman po kung meron akong alam. Sa ngayon wala pa po akong alam. Ang alam ko po ay merong inaayos sa Visayas bago sa Manila. Proud Pinoy for life. Good evening, Spox Harry. I voted for you as a senator in the last election. Salamat po. I really believe we need a patriot like you. Question po, do you think VP Sara regrets joining the unity team? Hindi naman po. Kasi naniwala naman talaga siya na sa pagkakaisa ang solusyon sa ating mga problema. Sana nga po wag mabiyak. Surya 20, professional at First Lady si Liza, pero pinakita niya wala siyang manners at di niya deserve maging First Lady. Di ganun dapat ang reaction niya. Sana inisip niya na wala siya na, na WL siya na First Lady kung di si Sara. Hindi sana siya First Lady kung di si Sara. Walang utang na loob. Well, ang utang na loob po, hindi natin po pwede i-demand as a matter of right. Binibigay po yung kusa. Shima, mag-ingat ka, Attorney Liza Ahas, nasa listahan ka na ipagurgur, sabi ni Madam Maharlika. Bukas naman po akong libro. Bahala na po kayo. Lahat binato na sa akin. Ano pa ba hindi ibabato sa akin? Lina Biong Aboga. Hindi selos yun, Attorney. Ang gusto talaga ni Liza, masira si VP Sara. Kita mo ngayon, kasali na sa ICC si VP Sara. O nga po, no? Hindi siya coincidence na kung kailan nagalit nga si FL Lam, at kitang-kita naman natin yung galit niya, na biglang dinadawit ngayon si VP Sara. Kaya nga po sinasabi ko, kaya nag-react ng ganyan ng mga Duterte, yung banta na kanilang kalayaan ay masusupil dahil sila ipaaresto at ipadadala sa dahig. Yan po talaga ang pulong-pulong. Eric Cabalida, si FL Lam, nag-break ng protocol nung umakyat sila sa eroplano, abay hinunahan pa si PBBM. Alam niyo naman ang protocol eh. That's just for niceties. Mona Lisa Felipe, kahit naman makaunawaan si PBM at PRD kung si Ahas at ang Maluslos ay makasabwat sila, wala rin mangyari. Dapat manindigan ng presidente yung lang. Sa tingin ko po talaga, he really has to show that he's in control. At hindi ang kanyang pinsan at ang kanyang misis. He really has to show it. Grace Win Tibay Eleazar, wala namang isang salita si Marcos, Attorney, kasi parang sinungal-ngal siya na mga nakapaligid sa kanya. Sabi nga ni Manang Aimee, sana gabayan ng
gabayan siya ng mga demonyong nakapaligid sa kanya. Si Butod kasi wala ng asim. Kayo talaga ang mga abbreviations nyo. I have to think pa kung sino si Butod. Kuha ko na kung sino si Butod. Kayo talaga. Mga maharlikat to kayo lahat, ha? Vortex Nova, Spox Hari, pwede niyo po ba summarize ang process sa paghiwalay ng Mindanao at maging isang republic? Well, alam niyo naman, sinabi lang yan ng Presidente kasi nga napepeste na siya dito sa mga nais magbago ng saligang batas para sila magpasasa sa posisyon. Kung talagang ganyan ang mangyayari, sabi niya, mas mabuti pa ang maging independyente ng Mindanao. Pero alam niyo po, frustration niya lang yan doon sa pirma at doon sa politika ng mga taga-Luzon. Carmelita Gatchalian, good evening, Atty. Roque. Ang ganda-ganda kasi ni VP Sara at si Lamay Insecure. Masyado kasing halata ang pagkagiliw ni PBM sa magaganda, kaya lang nasilat siya. Ang galing ng temperance ni VP. Strong ang character, dignified and highly professional. Competent to become the topmost leader of the country. I agree. Rides Amheads, good evening, attorney. Ikaw lang talaga ang nag-iisang hari ng mga abogado, Harry Roque, na talagang nagtsatsaga sa aming magparating ng mga impormasyon sa mga nangyari sa ating bansa. Maraming salamat at sana mahabang panahon pa tayo magsama-sama sa bayang ito. Well, wala po akong intensyon na lumaya sa bayang ito. I will be here at dadakdak pa rin tayo. Darlene D, attorney, looking good. Thank you sa lahat ng information. Yung subscriber from Chechnya. Like and subscribe siya yun and fellow viewers. Thank you, Darlene. Hindi pa ako nakakarating dyan sa Chechnya. Isang lugar na hindi ko pa nararating. DM Azuela, hello, Spox Harry. We support you and mga Dutertes here in UAE. Please lang, itodo nyo na ang pasabog and palayasin ng mga Marcos sa Malacanang. Ang kapal ni Liza Marcos, mag-deadma kay VP. Hindi talaga nagustuhan ng tao yung nangyari. Madam Lisa, talagang hindi talaga nagustuhan nila yan kasi siya yung may mandato. Hindi bale kung mag-stop si Inday Sara sa isang speaker eh. Kasi siya yung may mandato at siya yung babae. Pero parang hindi talaga maganda na tignan. Yung walang mandato, eh siya yung parang snabera, no? Hindi talaga maganda. Hello, Spox. Nagpaparamdam naman ang kaluluwa ni Trillanes. Gagawin na lang talaga para masira si VP, pero we know how strong she is. Forever Duterte. Pabayaan nyo na po si Trillanes. Nakita nyo naman sa huling eleksyon, di hamak na mas malaking boto ko pa kaysa sa kanya. No? Eh, naging 2-time senator na yan. No? Chivin, kung gusto nila na Prime Minister, papayag ako, pero sa Tatay Digong dapat ang Prime Minister. Payag ba kayo? Ay, nako, kayo talaga, Chivin. Maraming salamat. Alberto Sim, buo pa rin ang unity, mas kailangan ni BBM si Sara, tanggalin nyo lang si Tambaluslos, huwag nyo lang pansinin si Trilibing. I agree, dapat na pong palitan si Tambaluslos. Ang tanong, sino ang papalit? Diba? Yung isa sa pangalan na binagkis ko na, sinabi ko na, Marcoleta, parang okay, no? Meron pa akong isa kaya lang ayaw kong banggitin kasi baka bawian at sabihin baka nagnanasa, miski hindi ko pa nakakausap yung tao. Pero in due course, bigyan ko kayo ng tip, isa ding taga-Visayas para hindi magalit ang mga Visayas kung matatanggal yung kanilang speaker from the Visayas. Junere, Cantina, Cape, sir, do you have the documents or what is your insights about what SAS said sa latest video niya about sa plano ng US about their bases in Philippines or the real reason about that, Edka? Ang real reason po talaga, gusto nilang gawing ang sinkable warship ang buong Pilipinas. Sa kasaysayan naman po talaga yan. Kaya binili nila tayo sa Espanya para unsinkable warship tayo, papasok o pagsakop sa Asia. Surya 20, attorney, is Mascañas di pwede sampahan ng kaso sa paninira niya sa Duterte at iba pa. Libelous po yung mga sinasabi niya, no? At kaya nga lang po, kung talagang hindi siya nagsisinungaling, bakit kinakailangan magtago habang gumagawa? Ako po, hindi ako nagtatago pag ako yung gumagawa. Okay?